Ang langit sa ibabaw ng Manila ay kasing kulay ng tinggamabig, magdilin, at nagbabadya ng isang bagyong hindi lang galing sa kalikasan. Pumuhos ang ulan nang walang pasabi sa harap ng dambuhalang gate ng Dominic Academy. Isang itinlasul, ang humarurot papasok tila walang pakialam sa mundo. Ang gulong nito ay dumaan sa isang malalim na lubak na puno ng putik. Tulash, tumalsik ang maitim na tubig, baha. Sapo na sapol, ang isang batang lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada. Si Kian yon. Sample taong gulang pa lang siya, pero ang kanyang mga mata ay parang matanda na sa pagod. Ang kanyang puting uniforme, na kanina lang ay maayos na plansado ng kanyang inang si Aurora, ay ngayoy may bahid na ng putik mula balikat hanggang laylayan. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Pinunasan lang niya ang talsik ng putik sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Sanay na siya. Sa mundong ito, ang mga nakasakay sa kotse ay hindi humihinto para sa mga naglalakad. Naglakad siya palapit sa gate. Ang Dominic Academy ay hindi basta paaralan. Ito ay isang kuta. Matataas ang padergawa, sa bakal ang gate, at ang mga gwardya ay mas mukhang mga sundalo kaysa sa mga bantay ng eskwelahan. Dito aaral ang mga anak ng senador, ng mga CEO, at ng mga college ng bansa. At si Kian ay isang scholar. Isang salita na sa loob ng paaralang ito ay kasing kahulugan ng basahan. Otop. Saan ka pupunta, bata? Isang braso ang humarang sa kanya. Si Manong Guard na may malaking tiyan at masungin na mukha ay nakatitig sa kanya, na parang isa siyang magnanakaw na aakyat ng bakod. Papasok po, Manong. Estudyante po ako dito. Mahinahong sagot ni Kian. Inayos niya ang pagkakasakbit ng kanyang backpack. Isang lumang bag. Nakupas na ang kulay, asul, at may tahi sa gilid. Estudyante, tiningnan ng gwardya si Kian, mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay huminto sa putik sa uniforme, at sa sapatos ni Kian na lumana, at bumubuka na ang sulas. Sigurado ka mukha, Kang. Naligaw na nagtitinda ng sampagwita. Tuon sa service entrance sa likod ang daan ng mga staff at maintenance. Nakuyong ni Kian ang kanyang kamao. Lamlam niya ang init na gumagapang sa kanyang leeg. Gusto niyang sabihin na ang tatay niya ay isang general. Gusto niyang isigaw na kaya niyang bilihin ang buong paaralang ito kung gugustuhin ng ama niya. Pero naalala niya ang boses, ang kanyang ina, kaninang umaga, habang inaayos ang kanyang kwelyo. Anak, alam mo naman ang sitwasyon natin. Kailangan nating magtiis. Para sa kaligtasan ni Papa, kailangan nating maging anino. Hayaan mo silang isip ng kung ano. Ano? Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Uminga ng malalim si Kian. Pinuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang kanyang aid. Kupo. Sabi niya inaabot ito ng maayos, kahit nanginginig ang kamay sa galit. Inablot ng gwardya ang aid, tinitigan ng mataglal at parang dismayado na totoo nga ito. Po, scholar, na. Sige, pumasok ka, na. Pero dumaan ka sa gilid. Huwag kang haharang sa daan ng mga Land Cruiser. Madudumihan mo pa ang mga sasakyan nila. Pumasok si Kian sa loob ng campus. Ang paaralan ay parang isang resort. May mga fountain, ang mga damo ay manicured, at
Ang hangin ay amoy lavender at expensive perfume. Pero para kay Kian, amoy plastik ang lugar na ito. Pagpasok niya sa room 4A, tumahimik ang lahat. Ang silid, aralan, ay air-conditioned, malamig na nanunuot sa buto lalo na't basa ang damit ni Kian. Ano yan? Sigaw ng isang boses mula sa likuran. Si Nico yon. Ang anak ni Michael ang presidente ng Parent Teachers Association. Si Nico ay mataba, maputi, at laging may hawak na latest model ng iPhone. Amoy basahan. Dagdag pa ng isa pang kaklase. Nagtawanan ang buong klase. Ang tawanan nila ay matinis masakit sa taing na. Hindi sila pinansin ni Kian. Tumiretso siya sa kanyang upuan sa pinakadulo sa sulok malapit sa basurahan. Tuon siya nababagay, ayan, sa kanyang guro at sa sandaling iyon bumukas sa ang pinto. Pumasok si Mrs. Teresa. Kung may tao na mas kinamumungian, si Kian kaysa kay Nico si Mrs. Teresa yon. Siya ay nasa edad na laging makapal, ang may kiyop, para takpan ang mga kulubot ng katandem, at laging puno ng peking alahas ang leeg at braso. Siya, ang tipo ng guro na ningiti lang kung ang apili mo ay nasa Forbes list. Good morning class, bati niya gamit ang boses na matamis, pero nakakasulasok. Good morning, Mrs. Teresa. Sabay na bati ng mga kaklase niya. Agad na dumako ang mata ni Mrs. Teresa kay Kian. Nawala ang nangiti niya. Tumaas ang kilay niya na parang nakakita ng ipis sa kanyang mamahaling salad. Kere, Paules, tawag niya. Ang bigas niya sa apelidong Hughes ay puno ng pagdududa. Parang hindi siya naniniwalang yon talaga ang apelyido ng bata. Bakit ganyan ang itsura mo? Pasang, basa ka, at Diyos ko, putik ba yan? Tumayo si Kian. Opo, maam. Natalsian po ako ng sasakyan sa gete. Natalsikan. Tumawa ng mapakla si Mrs. Teresa. Naglakad siya palapit kay Kian. Ang tunog ng kanyang hiyos ay clock, clock, clock sa sahig. Parang countdown ng bomba. O, baka naman naglaro ka sa kanal bago pumasok. Alam mo kaya ito ay Dominic. Pinapahalagahan namin ng decency at hygiene. Paano ka makakapag-focus sa pag-aaral kung amoy kalsada ka? Nagpigil ng luha si Kian. Sorry po, maam. Umupo ka na nga at huwag kang didikit sa mga kaklase mo, baka mahawa sila ng dumi mo. Bumalik si Mrs. Teresa sa harap. Pumalakpak siya para makuha ang atensyon ng lahat. Iba na naman ang mukha niya. Umalik ang peking ngiti. Okay class, makinig kayo. May very exciting news ako. Sa Biyernes na ang ating taunang gala ng karangalan o ang Family Legacy Night, naghiyawan ang mga estudyante. Ang gala, ang pinakamalaking event ng taon. Ito ang gabi kung saan nagpapatalbugan ang mga magulang sa payabangan ng suot, sasakyan, at donasyon. Ang tema natin ngayong taon ay My Family, My Pride. Paliwanag ni Mrs. Teresa habang nagsusulat sa whiteboard. Kailangan nating ipakita kung bakit espesyal ang pamilya niyo. At syempre kailangan natin ng pondo para sa renovation ng ating auditorium. Tumingin siya kay Nico. Nico, anak, nakausap mo na ba ang mom and Michael mo? Tumayo si Nico nang may pagmamalaki. Yes po, maam. Sabi ni Monay kami na daw bahala
sa catering. Galing pa sa hotel namin ng chef na magluluto at donate din si Daddy ng bagong sound system. Wow! Palakpakan naman natin si Nico. Halos tumalon sa tuwa si Mrs. Teresa. Napakabait talaga ng pamilya mo. Tunay na blessing sa paaralang ito. Isang tinawag ni Mrs. Teresa ang mga estudyante. Si Sofia magbibigay ng mga bulaklak galing Holland. Si Leah magdadala ng banda. Ang bawat bata ay may ambag na nagkakahalaga ng libong piso. Ang bawat pangako ay sinusuklian ni Mrs. Teresa ng papuri at halik sa hangin hanggang sa ang kanyang mata ay muling dumapo sa sulok. Kay Kian. Ang ngiti ni Mrs. Teresa ay naging ngisi ng isang lobo na nakakita ng korderong ligaw. At ikaw Kian Hughes. Tahimik ang buong kasi. Lahat ng mata ay nakatuon sa batang bahas ang uniforme at may putik sa sapatos. Anong aangmag ng pamilya mo sa gala? Tanong ni Mrs. Teresa. Ang tono niya ay mapang-asar. Alam na niyang wala naman itong ibibigay. Kahit siguro ice butcher o tissue paper na lang pwede na. Ano, sa tingin mo? Nagtawanan si Nico at ang kanyang mga kaibigan. Ma'am, baka pwedeng plastic cups na lang. Sigaw ni Nico. Dahang tumayo si Kian. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit na pilit niyang sinusupil. Tiningnan niya si Mrs. Teresa ng diretso sa mata. Pupunta po ang tatay ko, sabi ni Kian. Mahina, pero buo ang boses. Kumunot ang noo ni Mrs. Teresa. Ano? Sabi niyo po. My family, my pride. Dadating po ang tatay ko. Iyon po ang ambag ko. Ipapakilala ko siya sa inyong lahat. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Bago ito, basagin, ng malakas na tawa ni Mrs. Teresa. Tawa na puno ng pangungutya. Ang tatay mo, yung tatay mong ano nga ulit trabaho noon? Security guard. Din ba tulad ni Manong sa gate o baka naman driver na laging on call kaya hindi namin makita? Kita. General po siya. Sagot ni Kian. Mas lalong lumakas ang tawa ng class. Si Nico ay halos mahulog na sa upuan kakatawa. Lumapit si Mrs. Teresa kay Kian. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ng bata. Amoy ni Kian ang hininga nitong amoy kape at ang makapal na foundation sa mukha nito. Kian. Iling si Mrs. Teresa. Alam mo, masama ang magsinungaling. Ang Dominic ay para sa mga totoong tao. Hindi para sa mga nangangarap ng gising. General, tingnan mo nga ang sarili mo. Ang sapatos mo butas. Ang bag mo galing pa yata sa ukay. Ukay. Ang mga anak ng general, hindi nagmumukhang basahan. Totoo po ang sinasabi ko. Pagmamatigas ni Kian. Iglang, hinablot ni Mrs. Teresa, ang kwelyo ni Kian. Nanlaki ang mata ng bata. Pakinig ka sa akin, hambog na bata. Pulong ni Mrs. Teresa pero rinig ng mga nasa unahan. Ang boses niya ay naging matalinla parang kutsilyo. Pagod na ako. Sa mga kwento mo, pagod na ako sa pagpapanggap niyo ng nanay mong tindera na kabilang kayo sa mundong ito. Pinitiwan niya si Kian ng padabob dahilan para mapaupo ang bata sa kanyang silya. Ibigyan kita ng ultimatum. Sigaw ni Mrs. Teresa para marinig ng lahat. Sa Biyernes, sa gala night,
kailangan mong magdala ng lahat bilang contribution. O kaya naman, umisi siya ng nakakaloko. Dalhin mo yang imaginary, General Father mo dito. Nakasuot ng unicorn. May dalang mga medalya. Tumalikod si Mrs. Teresa at naglakad pabalik sa kanyang mesa. Parang isang reyna, nakakatapos lang maghatol ng kamatayan. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, Mr. Ace. Pahabol niya nang hindi lumilingon. Kapag wala kang nadala, kahit isa sa dalawang yan, huwag ka nang babalik sa paaralang ito. Sisiguraduhin kong expelled ka na bago pa sumikat ang araw sa luwas. Naiintindihan mo? Walang sumagot. Si Xian ay nakayuko, nakatingin sa kanyang mga kamay na mahigpit na nakakuyong sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay pumaona sa kanyang palad. Darating siya. Sabi ni Qian sa kanyang isipan. Darating si Papa, at kapag dumating siya, kakainin ninyo ang lahat ng sinabi ninyo. Sa labas, kumulog ng malakas. Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa loob ng puso ng songtaong gulang na batang si Qian Hugis, ang digmaan ay nag-umpisa na. Kinabukasan ng hangin sa loob ng room floor, ay mas mabigat pa kaysa sa bagyong nasa labas. Oras na ng English subject. Oras na ng paghuhukom. Nakaupo si Mrs. Teresa sa kanyang mesa, na parabang isang reyna sa kanyang trono. Sa harap niya ay isang nagtataasang tumpok ng mga esay o sanaysay. Ang mga papel ng mga kakles ni Qian ay nasa scented folder. Ang iba ay ringbound pa na parang thesis at may mga cover page na gold foil. At doon, sa pinakailalim, ay ang papel ni Qian. Isang pirasong bond paper na manipis sulat kamay gamit ang murang ballpen na nagtatain ng tinta. Walang folder, walang design. Class panimula ni Mrs. Teresa habang inaayos ang kanyang salanin na may chain na ginto. Pinasa ko ang inyong mga essay tungkol sa inyong mga ama. Ang iba ay inspiring. Ang iba ay breathtaking. Kinuha niya ang totel ni Nico. Pulag nito, Nico, napakaganda ng sinulat mo. Ang aking ama ay isang haligi ng industriya na nagbibigay ng trabaho sa libong Pilipino. Bravo, palakpakan na natin si Nico. Nagpalakpakan ang lahat. Ngumisi si Nico at sumulyap kay Qian ng may pang-asar. Pero nagbago ang tono ni Mrs. Teresa mula sa pagiging matamis naging mapait ito. Kinuha niya ang papel ni Qian gamit ang dulo, ang kanyang daliri at hinlalaki na parang nandidiri siya sa tekstura nito. May isa dito na parang science fiction. Tumahimik ang buong class. Alam na nila kung sino ang tinutukoy. Kinhujes, tawag ni Mrs. Teresa. Tumayo ka. Dahang tumayo si Qian. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang ita. Pasahin mo ito sa harap. Utos ng guro. Gusto kong marinig ng klase kung gaano kalawak ang imahinasyon ng isang batang scholar. Naglakad si Qian papunta sa harap. Kinuha niya ang papel. Ang mga mata ng mga kaklase niya ay nakatusok sa kanya. Umina siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Ang aking ama ay si General Eduardo Hughes, isang general na may 4 na bituin. Siya ay naglilingkod sa bayan, hindi para sa pera, kundi para sa karangalan. Madalas siyang wala dahil siya ay nasa mga lugar na mapanganibo protektahan ang mga taong hindi naman siya kilala. Stop! Sigaw ni Mrs. Teresa. Napahinto si Qian. Ulitin mo ngayong sinabi mo. Nakangisi si Mrs. Teresa
Nakatukod ang siko sa mesa. Pinoprotektahan ang mga taong hindi siya kilala. Baka naman nagtatago siya sa mga taong inutangan niya. Nagtawanan ng buong klase. Hindi po totoo yan. Sagot ni Kian, tumataas na ang boses. Nasaan misyon po siya? Misyon. Tumayo si Mrs. Teresa at lumapit kay Kian. Inagaw niya ang papel mula sa kamay ng bata. Ang tawag diyan, Kian, ay delusion, escapism. Gumagawa ka ng kwento para takpan ng katotohanan ng tatay mo ay malamang isang tangbay na iniwan kayo ng nanay mo. Bawiin niyo po yan. Matalimang tingin ni Kian. Ito ang unang pagkakataon na sumagot siya ng pabalang. Nanlaki ang mata ni Mrs. Teresa. Hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na scholar ay may lakas ng loob na utusan siya. Aba, lumalabas na ang tunay na kulay. Bulong ni Mrs. Teresa. Kumuha siya ng isang red marker mula sa kanyang bulsa. Shit! Ang tunog ng marker sa papel ay parang paghiwa sa laman. Sa harap ng mukha ni Kian, inuhitan ni Mrs. Teresa ng malaking sangbuong pahina. Pula, masakit sa mata. Tiro. Sabi ni Mrs. Teresa nang walang emosyon. Walang point para sa mga sinungaling. Pagkatapos ay binitawan niya ang papel. Hindi niya ito inabot kay Kian. Hinayaan niya lang itong mahulog at lumapag sa sahig sa paanan ng bata. Pulutin mo, iuwi mo yan, at ipakita mo sa nanay mong tindera. Sabihin mo yan ang premyo ng pagpapalaki ng sinungaling na anak. Nanginginig ang buong katawan ni Kian. Gusto niyang suntukin ang pader. Gusto niyang sumigaw. Pero alam niyang kapag ginawa niya yon, expelled siya. At kapag natanggal siya, iiyak ang nanay niya. Kaya't nilunok niya ang kanyang pride. Dahan siyang lumuhod para pulutin ang papel. Habang inaabot ng kamay ni Kian ang papel sa sahig, Bob. Isang mabigat na literature ang tumapak sa kanyang kamay. Aray! Napasigaw si Kian sa sakit. Si Nico, kunwari, ay naglalakad ito papunta sa basurahan, pero sadyang tinapakan ng kamay ni Kian na nasa sahig. At hindi lang basta tinapakan, idiin pa nito ang takong parang nagpapatay ng upos ng sigarilyo. Ramdam ni Kian ang paglamog ng kanyang mga daliri sa tigas ng sahig. Boss, sorry kita nakita, sabi ni Nico, pero nakanisi ito ng malawak. Akala ko, kasi, basura, lang ang nasa sahig. Pareho kasi kayo ng kulay ng papel mo. Crash. Tumingin si Kian kay Mrs. Teresa. Umaasang aawatin nito si Nico. Pero, anggo, ay nakmiracles. 2 araw na lang bago, ang gala. Maagang dumating si Nico sa klase at tulad ng inaasahan, may bago siyang ipinagyayabang. Sa kanyang kaliwang pulso, kumikinang ang isang relo. Hindi ito ordinaryong relo. Ito ay isang Rolex Submariner, kulay ginto at asul, mabigat at halatang mas mahal pa sa kabuuang kita ng pamilya ng isang scholar. Sa loob ng 5 taon, regalo ni Daddy para sa gala. Pagmamalaki ni Nico, habang pinalilibutan siya ng mga kaklas, itinaas niya ang braso niya para makita ng lahat ang kintab nito sa ilaw ng fluorescent. Sabi niya, yan daw ang suotin ko habang speech siya sa stage. Wow! Nico, ang ganda. Tinang mga kaklase niya. Nasa sulok lang si Kian nagbabasa ng libro. Sinadya niyang hindi tumingin. Ayaw niyang bigyan ng atensyon si Nico. Masakit pa rin ang kamay niya mula sa pagtapak nito kahapon. Pero binalot niya ito ng bond-aid para hindi mahalata. Tumunog ang bell. Para sa res, tara nagwis sa kantin tayo.
Libre ko kayo ng paisa. Sigaw ni Nico. Nagkagulo ang mga bata, palabas. Naiwan si Kian sa loob dahil may buon naman siyang sandwich na gawa ng nanay niya. Tahimik siyang kumain habang nag-aral. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik ang class. Mainay puno ng tawanan at kwentuhan. Pero biglang natigil ang lahat sa isang sigaw. Yung relo ko. Nasa gitna ng room si Nico. Awak ang kanyang pulso. Namumutla siya. Wala yung relo ko. Inumad ko yun kanina at nilagay ko sa ibabaw ng disko kasi naghuhugas ako ng kamay bago kumain. Wala na dito. Nagkagulo ang klase. Baka nahulog lang Nico. Sabi ng isa. Hindi. Sigurado ako. Iniwan ko dito. Nag-alboroto si Nico. Inawin niya ang mga gamit sa mesa niya. Wala. Ninakaw yun. May nagnakaw ng Rolex ko. Pumasok si Mrs. Teresa na abutan ng gulo. Anong nangyayari dito? Maang linakaw po ang relo ko. Iyong Rolex na bili ni Daddy. Sumbong ni Nico, halos maiyak na. Lagot. Ako, kay Daddy. Kapanawa yun. Mahal yun, ma'am. $500,000 ang presyo nuan. Nanlaki ang mata ni Mrs. Teresa. $500,000. Diyos ko po. Agad na nagbago ang anyo ni Mrs. Teresa mula sa pagiging guro. Naging pulis siya. Tiningnan niya ang buong klase ng matalin. Sino ang huling lumabas? Tanong niya. Kami po, ma'am. Sabay kami. Sagot ng mga bata. Sino ang naiwan dito sa room nung recess? Tumahimik ang lahat. Dahang lumingo ng mga ulo papunta sa likod. Papunta sa sulok kung saan nakaupo si Kian. Kinabahan si Kian. Naramdaman niya ang bigat ng mga tingin. Ako po, ma'am, pero wala po akong kinuha. Kumain lang po ako ng baon ko. Naglakad si Mrs. Teresa, palapit kay Kian. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ikaw lang ang naiwan. Anong ni Mrs. Teresa, nakataas ang kilay. Ikaw lang, Mr. Udge. Opo, ma'am. Pero nagbasa lang po ako. Tumayo ka. Putol ni Mrs. Teresa. Tumayo si Kian. Alam mo, Kian, simulan ni Mrs. Teresa ang boses ay mahinahon, pero mapanganib. Madalas ang mga taong nangangailangan ay natutukso. Nakita mo ang relo ni Nico. Naisip mo siguro kung ibebenta ko ito, hindi na kailangang magtinda ng kakainin ng nanay ko. Ama ba? Hindi po ang sigaw ni Kian. Hindi po ako magnanakaw. Tinuruan po ako ng tatay ko na maging tapat. Ang tatay mong general. Tumawa ng sarkastiko si Mrs. Teresa. Tignan natin kung nasaan ang katapatan na yan. Walang pasabi. Inablot ni Mrs. Teresa ang backpack ni Kian mula sa upuan. Ano pong ginagawa niyo? Hindi sumagot si Mrs. Teresa. Pinaligtad niya ang bag ni Kian sa tapat ng sahig. Kalabaw, nalaglag lahat ng laman ng bag. Ang mga lumang notebook na tahi sa sinulid. Ang pencil case. Nasira ang zipper. Ang baunan na may tira pang tinapay at ang towel na manipis. Kalat sa makintab na sahig ng classroom. Wala kang karapatan
Maam. Sigaw ni Kian, nakmang pupulutin ang gamit niya. Huwag kang gagalaw, sigaw pabalik ni Mrs. Teresa. Sinipa niya ang pensa at kayas ni Kian. Ang kanyang takong. Tumilapon ang mga lapis, Ate Sir. Hinahanap ko ang ebidensya. Hinalugog niya ang mga bulsa, ang bag. Wala. Pinuklat niya ang mga notebook. Wala. Kinapa niya pati ang bulsa ng uniforme ni Kian na nakasabit sa likod ng upuan. Wala siyang nakitang relo, pero hindi siya tumigil. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang magkamali. Saan mo tinago? Tanong ni Mrs. Teresa sa hinihingal. Sa medyas mo, sapatos mo, wala nga po sa akin. Umiiyak na si Kian. Ang kahihiyan ay parang kumukulong tubig na binuhos sa kanya. Lahat ng kaklase niya ay nakatingin sa mga gamit niyang luma na nakakalat sa sahig. Ang kanyang kahirapan na ibinandira sa lahat. Isang estudyante sa unahan ang nagtaas ng kamay. Si Sofia. Ma'am, nakita ko po kanina. Nilagay ni Nico yung relo sa bulsa ng bag niya bago siya lumabas. Hindi niya po iniwan sa desk. Natigilan si Mrs. Teresa na patingin ang lahat kay Nico na mula si Nico. Dahan-dahan niyang kinapa ang bulsa ng kanyang sariling bag. Pinuksan niya ang zipper at doon kumikinang ay ang Rolex. Ay napakamot ng ulo si Nico. Andito pala, nakalimutan ko. Sorry. Katahimikan. Isang nakabibing katahimikan. Tumingin si Kian kay Mrs. Teresa. Umaasa siya ng sorry. Umaasa siya. Natutulungan siya nitong pulutin ang mga gamit niya. Pero, huminga lang ng malalim si Mrs. Teresa, inayos rara ang kanyang blouse at tumingin kay Kian nang may malamig na mata. Oo, nakita naman pala. Sabi ni Mrs. Teresa na parang walang nangyari. Pabuti naman. Pero Kian, ito ang tandaan mo. Kung hindi ka kahina-hinala, hindi ka paghihinalaan, ayusin mo ang kilos mo, pulutin mo na yan. Ang dumi ng sahig. Pagkatapos, ay tumalikod siya at bumalik sa pisara. Okay class, back to lesson. Page 4 na po. Naiwan si Kian na nakatayo sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit. Ang puso niya ay durog. Ang dignidad niya ay parang yung lapis niyang natapakan, bali na. Habang pinupulot niya ang kanyang notebook na may punit na cover, narinig niya ang bulong ni Mrs. Teresa sa telepono sa kanyang mesa. Hello, Mrs. Uges, si Mrs. Teresa. Ito ang adresor ni Kian. Pumunta ho kayo sa school ngayon din. Hindi naman siya nagnakaw. Pero kailangan nating pag-usapan ng natikid ang anak niyo. Siya pa ang dalit ng imbestigahan ko. Opo. Ngayon na. Apahinto si Kian, papapuntahin ang nanay niya dito. Alam ni Kian ang mangyayari. Alam niyang lalamunin ng mga lobo ang kanyang ina. Tinapos niya ang pagpupulot ng gamit. Walang luha sa kanyang mata. Ngayon, tuyo na. Ang natitira na lang ay apoy. Isang aalab na galit na naghihintay ng tamang oras para sumabog. Tumating si Aurora sa Dominic Academy. Pagkalipas ng isang oras, halatang nagmadali siya. Suot pa rin niya ang kanyang kupas na shirt at pantalon na pangalengke.
May suot siyang tsinelas na guma na medyo podpod na ang sakong. Ang buhok niya ay magulo at may pawis pa sa kanyang noo. Pagpasok niya sa administration building, para siyang isang basahan na naligaw sa gitna ng isang jewelry store. Ang sahig ay marble, ang mga chandelier ay crystal, at ang hangin ay sobrang lamig dahil sa centralized aircon. Pinagtitinginan siya ng mga ibang magulang na naghihintay sa lobby. Mga sosyal na nanay na designer bags, at mga tatay na Amerikana. Pumubulong. Bulong sila, nagtatakip ng ilong na para bang may masamang amoy na dala si Aurora. Pero hindi ininda ni Aurora ang mga tingin nila. Ang nasa isip lang niya ay ang anak niya. Ano na naman ang nangyari kay Kian? Pumasok siya sa faculty room. Doon, nakita niya si Kian na nakaupo sa isang silya sa gilid na kayuko. Sa harap nito ay si Mrs. Teresa at isang babaeng hindi niya kilala, si Michael, ang nanay ni Nico. Si Michael ay balot na balot sa luho. Ang kanyang dress ay sutla. Ang kanyang hikaw ay brilyante at ang kanyang bag ay Hermes. Nakaupo siya ng nakaisang paa habang si Mrs. Teresa ay halos paypayan na siya sa sobrang pag-aasikaso. May! Tawag ni Kian nang makita ang ina. Tumayo siya agad. Kian, anong nangyari? Aalang tanong ni Aurora. Hinawakan ng balikat ng anak. Okay ka lang ba? Idles, ugis bati ni Mrs. Teresa. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaupo. Tinitingnan si Aurora, mula ulo hanggang paa na may halong pandili. Mabuti naman, at nakarating ka. Please sit down. Umupo si Aurora sa tabi ni Kian. Anong problema, Maang? Tanong ni Aurora. Pilit na pinatatag ang boses. May ginawa po ba ang anak ko? May ginawa. Sumabat si Michael. Ang boses niya ay matinis at masakit sa tainga. Muntik lang naman niyang nakaway ng relo ko. Isang Rolex. Kung alam mo man, kung ano yon. Hindi po totoo yan. Depensa ni Kian. Nasa bag naman po ni Nico yung relo. Hindi ko po kinuha. Tumahimik ka, Kian. Sigaw ni Mrs. Teresa. Paling siya kay Aurora. Yes, Ujes, totoo na hanap ang relo sa bag ni Nico. However, ang behavior ng anak niyo ang problema. Nang imbestigahan ko siya, sumigaw siya. Nagmura ang kilos. Wala siyang respeto. Dahil tinapon niyo po ang gamit ko sa sahig. Ma'am, sagot ni Kian, nangingilid ang luha. Inawakan ni Aurora ang kamay ng anak para pakalmahin ito. Umarap siya sa guro. Ma'am, pasensya na po kung napagtaasan kayo ng boses ng anak ko. Pero kung wala naman po palang ninakaw, bakit kailangan pa ng ganito? Bakit kailangan akong ipatawag ng emergency? Tumawa si Michael, isang tawa na walang bahid ng saya. Alam mo manang. Sabi ni Michael, diniinan ang salitang manang. Ang problema kasi sa inyo, masyado kayong defensive kaya lumalaking kriminal ang mga anak niyo eh. Konsentidor na mula si Aura. Mrs., wala po kayong karapatang tawagin akong konsentidor. Pinalaki ko nang maayos ang anak ko. General lang ama niyan. General, umagalpak, nang tawa si Michael. Pati si Mrs. Teresa tay napangisi. Ayan na naman tayo sa General. Diyos ko, Aurora. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. General,
Baka general cleaning ang trabaho. Tumayo si Aurora. Nanginginig siya sa galit. Wala kayong karapatang hamakin kami. Marangal kaming tao. Marangal. Tumayo rin si Michael. Mas matangkad siya dahil sa heels. Ang marangal nagbabayad ng donation. Ang marangal, hindi scholar, na palamunin ang school. Alam mo ba kung magkano ang tuition na binabayaran namin para makapasok dito ang mga anak namin tapos hahaluan lang ng anak ng tindera? Kumuha si Michael ng baso ng tubig sa mesa. Malamig na tubig. Alam mo na iinitan ako, Sao. Sabi ni Michael. Splash it. Inuhos ni Michael ang laman ng baso sa mukha ni Aurora. Natigilan ang mundo ni Ken. Nakita niya ang tubig na tumulo mula sa buhok ng nanay niya, pababa sa pisngi, tumulo sa lumang shirt. Nakita niya ang gulat sa mata ni Aurora. Ang panginginig ng labi nito. Oops, sabi ni Nightshell binababa ang boss. Nadulas. Pagkatapos, ay dumukot siya sa kanyang purse. Naglabas siya ng Pilipinas, 5 tiraso. Nilukot niya ito, at binato, sa mukha ni Aurora. Ayan. Pambili ng bagong damit, at pambili ng breeding pa sa anak mo. Huwag mong hayaang lumaki ang magnanakaw. Ahimik ang silid. Si Mrs. Teresa ay hindi gumalaw. Parang nanonood lang ng telenovela. Nakita ni Kian ang luha na humalo sa tubig sa mukha ng nanay niya. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang sakmalin si Michael. Pero hinawakan siya ni Aurora ng mahigpit. Sobrang higpit na bumaon ang kuko nito sa braso niya. Huwag anak. Pulong ni Aurora, garagalang boses. Huwag. Pinunasan ni Aurora ang mukha niya gamit ang likod ng palag. Hindi siya pinulot ang pera. Tumingin siya kay Michael ng diretso sa mata. Sa kabila ng basang buhok at danit, may dignidad pa rin sa kanyang tindig. Isang dignidad na hindi nabibili ng pera. Salamat sa tulong niyo, Mrs. Sabi ni Aurora ng mahina. Pero hindi namin kailangan ng pera niyo. Ang kailangan namin ay respeto at balang araw, matutunan niyo rin kung ano yon. Hinila ni Aurora si Kian. Tara na anak, umuwi na tayo. Habang naglalakad sila palabas, rinig pa nila ang tawanan ni Michael at Mrs. Teresa. Ang kapal ng mukha ba? Ayaw pang pulutin yung pera. Hayaan mo siya, Michael. Pulubi ng ama, pride pa, sa hallway habang naglalakad sila palayo. Naramdaman ni Kian ng init ng kamay ng nanay niya. Nanginginig ito. Nay, sabi ni Kian umiiyak na. Bakit hindi tayo lumaban? Bakit hinayaan mo lang sila? Tumigil si Aurora sa isang sulok na walang tao. Lumuhod siya para magpantay. Ang mukha nila ni Kian. Pasang, basa pa rin siya. Anak, hinawakan niya ang mukha ni Kian dahil kapag lumaban tayo ngayon, talo tayo. Wala tayong laban sa pera nila. Sa kapangyarihan nila ngayon. At kapag nagkagulo, makamalaman ng mga kaaway ng papa mo kung nasaan tayo. Mapapahamak siya. Niyakap ni Kian ang nanay niya. Mahigpit. Amoy niya ang tubig at pawis. Pero para sa kanya ito, ang pinakamatapang na amoy sa mundo. Pangako, bulong ni Kian sa tinanang ina. Ang boses niya ay hindi na boses ng isang bata. Ito ay boses ng isang sundalo.
Pangako pagbabayaran nila ito. Darating si Papa, at kapag dumating siya hindi na sila tatawa. Tumango si Aurora, at tinalno ang anak. Alam ko, anak. Alam ko. Naglakad sila palabas ng gate ng Dominic. Ang ulan ay tumila, na pero ang bagyo sa puso ni Kian ay lalo pang lumakas. Ang imahe ng kanyang inang basa at tinitlayan ng pera ay naatatak na sa kanyang isipan habang buhay. Ito ang huling beses na yuyuko sila. Bukas magsisimula ang ganti. Ang araw bago ang gala. Pumasok si Kian sa Dominic nang mag-isa. Iniwan siya ng ina niya sa kanto, malapit sa gate. Suot pa rin ang ngiti na pilit na tinatago ang sakit ng kahapon. Pagpasok ni Kian sa classroom, iba na ang aura niya. Dati para siyang anino na sumisiksik sa gilid para hindi mapansin. Ngayon, naglakad siya sa gitna ng ice. Diretso ang tingin at taas ang noo. Ang mga kaklase niya ay nagbulungan. Uy, pumasok pa ang kapal ng mukha. Nabalitaan niyo ba? Pinuhusan daw ng mommy ni Nico ang nanay niya kahapon. Talaga. Grabe ang chip talaga nila. Hindi pinansin ni Kian ang mga bulong. Umupo siya sa kanyang upuan sa sulok. Hindi siya naglabas ng libro. Hindi siya naglabas ng kwaderno. Nakaupo lang siya, nakatingin sa harap naghihintay. Tumating si Mrs. Teresa. Puno ng excitement ang mukha nito dahil bukas na ang malaking araw. Okay, class. Final rehearsal tayo ngayon para sa gala. Sigaw ni Mrs. Teresa. Lahat ng may part sa program pumunta sa stage sa auditorium. Yung mga walang ambag. Well, mahiwan kayo dito at maglinis ng classroom. Nagiyawan ang mga mayayamang bata. Sina Nico, Sophia at Liam ay nagtakbuhan palabas bitbit ng kanilang mga props at costumes. Naiwan si Kian kasama ang ilang scholar din na nakayuko lang takot magsalita. Kumuha si Kian ng walis. Nagsimula siyang maglinis pero sa bawat hampas ng walis sa sahig, iniisip niya ang mukha ni Mrs. Teresa. Iniisip niya ang tawa ni Michael. Maya bumalik si Mrs. Teresa sa room para kumuha ng nakalimutang secret. Nakita niya si Kian na nagwawalis. "Oh, Kian," sabi ni Mrs. Teresa nang may aasa. "Tuti naman at natutukan na ng lugar mo. Bagay sa'yo yan." Shinitor, and makin. Tumigil si Kian sa pagwawals. Umarap siya sa guro. Mangsisabi niya, "Sasali po ako bukas." Tumigil si Mrs. Teresa sa paghahalongkat ng gamit. Tumingin siya kay Kian at tumawa. "Sasali? Saan?" "Sa catering." "Maghuhugas ka ng plato." "Sa stage po." Matatag na sagot ni Kian. "Sasali po ako sa pagpapakilala ng pamilya. Dadating ang papa ko." Tumuntong hinina si Mrs. Teresa. Lumapit siya kay Kian at tinapik. Tapik ang pisngi nito ng marahas. "Kian, ang tigas din talaga ng ulo mo, no? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo ang gala ay para sa mga proud families? Anong ipagmamalaki mo? Ang nanay mong binuhusan ng tubig. Ang tatay mong multo." Hinawi ni Kian ang kamay ng guro. Nagulat si Mrs. Teresa. "Ababastos kang bata ka." "Ah? Hindi po ako bastos." Sabi ni Kian, ang mata ay nagliliyab. "Sinasabi ko lang po ang totoo.
Dadating siya at kapag dumating siya, pagsisisihan niyo ang lahat ng ginawa niyo sa nanay ko na mula sa galit si Mrs. Teresa. Tinatakot mo ba ako? Hindi po, sagot ni Kian. Pangako po yon. Pues sigaw ni Mrs. Teresa. Dalang tapang. Tapang mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pumalik si Mrs. Teresa sa pisara at kinuha ang marker. Sinulat niya ang pangalan ni Kian sa list ng mga presenter sa pinakadulo. Last presenter, Kian Gutierrez. Ayan. Sabi ni Mrs. Teresa habang dinuduro ang pangalan sa pisara. Ikaw ang huling aakyat sa stage, ang grand finale. Pero makinig ka sa akin, Kian Gutierrez. Lumapit ulit siya. Ang mukha ay halos dumikit na sa mukha ni Kian kapag tinawag ko ang pangalan mo bukas at walang general na umakyat. Kapag walang 4-star general na nagpakita. Panless spot sa harap ng daang tao. Sa harap ng lahat ng donors, ipapahiya kita. At hindi lang yon. Dagdag pa niya, ang boses ay parang lason. Sisiguraduhin kung ban ka na sa lahat ng private school sa Maynila. Sisiguraduhin kung walan, tatanggap sa'yo, kahit saang paaralan. Naiintindihan mo. Tinitigan siya ni Kian. Wala nang takot sa mata ng bata. Wala nang luha. Real. Sabi ni Kian. Natigilan si Mrs. Teresa sa sagot ng bata. Hindi niya inaasahan na papatulan siya nito. Anong sabi mo? Sabi ko po di ulit ni Kian. Pero maan, kapag dumating siya at napatunayan kung mali kayo, umakbang si Kian palapit dahilan para mapaatras ng kaunti si Mrs. Teresa. Kayo naman to ang aalis. Kayo ang hindi na dapat magturo kahit kailan. Natahimik ang buong silid. Ang mga naiwang kaklase ay nakanganga. Wala pang nakakagawanan kay Mrs. Teresa. Tumawa ng malakas si Mrs. Teresa para takpan ang kanyang kaba. Ha! Ang lakas ng loob. Sige, tignan natin kung hanggang saan naabot ang yabang mo, Mr. Gutierrez. Bukasanin. Ngon. Pibilit. Padabog na lumabas si Mrs. Teresa, dala ang kanyang skirt. Nang makaalis ang guro, lumapit ang isang kaklaseng scholar kay Kian. Si Leo. Kian, sigurado ka ba? Tanong ni Leo, nang pabulong. Baka mapahamak ka. Pakalalo lang nilang kawawain ang mama mo. Tumingin si Kian sa labas ng bintana. Ang langit ay makulimlim pa rin, pero may isang maliit na sinag ng araw na sumisiksik sa ula. Hindi, Leo. Sagot ni Kian. Tapos na sila sa pang-aapi. Bukas sila naman ang matatakot. Kinuha ni Kian ang kanyang Nokia mula sa bulsa. May isang mensahe na dumating kaninang umaga. Text galing sa isang unknown number. Walang pangalan, walang mahabang paliwanag. 3 salita lang, Iga Islanding. Napangiti si Kian, isang ngiti na hindi pa nakikita ng kahit sino sa Dominic. Ngiti ng tagumpay. Tinago niya ang telepono. Kinuha niya ulit ang walis at nagpatuloy sa paglilinis. Sige lang, magsaya kayo ngayon. Isip ni Ann, habang winalis ang alikabok sa ilalim ng upuan ni Nico. Linisin ko na to ngayon, dahil bukas, ibang klaseng paglilinis ang gagawin ni Papa. Biyernes, ang umaga, ang araw ng gala. Ang Dominic Academy ay nagmukhang isang palasyo sa Versailles. May pulang carpet na nakalatan mula sa gate hanggang sa auditorium. Ang mga fountain ay pinalibutan ng mga imported na rosas.
May mga banner na nakasabit sa bawat post na may nakasulat na Family Legacy Night Honoring our Heritage. Ang hangin ay amoy pera at pabango. Ang mga cater abala sa pagsi sa top ng mga chocolate fountain at lecon carving stations sa loob ng room 4. Hindi magkanda ugaga si Mrs. Teresa. Suot niya ang isang sequin gown na kulay ginto na masikip sa kanya at ang buhok niya ay nakataas na parang pugad ng ibon na puno ng glitter. Rose, ang makeup boy sang necktie. Ayusin niyo, isigaw niya habang nagpapalakad. Lakad. Kailangan, perfect tayo mamaya. Dadating si Mayor, dadating si Senator. Nasa isang sulok si Kian. Nakauniforme pa rin siya. Ang gala. Outfit niya ay ang kanyang school uniform na pinalansa ng maigi ni Aurora kagabi. Malinis puti, pero halatang luma, kumpara sa mga tuxedo at barong Tagalog ng mga kaklase niya. Hawak ni Chia ng kanyang Nokia sa ilalim ng mesa. Kanina pa siya tumitingin sa screen. Wala pang bagong text mula sa unknown number. Kinakabahan siya. Panasaan ka na? 10:00 ng umaga. Iglang lumapit si Mrs. Teresa sa pwesto ni Kian. Ito, Udes, Dadam. Sabi niya nakalahad ang palad. Akin na yan po. Ago ni Kian sa cellphone niya. Ang cellphone mo akin na. Pero ma'am, kailangan ko po ito. Hinihintay ko po ang tawag ng tatay ko para sa rules. Kian, bulyo ni Mrs. Teresa, sabay hablot sa kamay ng bata. Nakuha niya ang lumang cellphone. Tiningnan niya ito ng may pandidip, parang may hawak siyang ipis. Bawal ang gadget sa loob ng classroom, bago ang event. Net-action lang yan. Ma'am, please. Tumayo si Kian mang aabuti ng telepono. Paano po ako? Tatawagan ni Papa kung nasa labas na siya. Ngumiti si Mrs. Teresa nang nakakaloko. Pinuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at inihulog doon ang cellphone. Sinarado niya ito at lock gamit ang susi. Kung talagang general lang tatay mo, Kian. Tulong ni Mrs. Teresa habang sinususi ang drawer. Hindi niya kailangan ng text message para hanapin ang auditorium. May intel ang mga sundalo ba? Kinindatan niya si Kian. Unless, wala naman, talagang darating. Umupo si Kian, bagsak balikat. Wala na. Wala na siyang komunikasyon. Paano kung maligaw ang tatay niya? Paano kung harangin ito sa gate? Tulad ng ginawa sa kanya, sa bahay naman hindi mapakali si Aurora. Suot niya ang kanyang pinakamagandang danit. Isang simpleng floral dress na binili pa niya sa department store. 5 taon na ang nakakaraan. Nilagayan niya ng kaunting face powder ang mukha para takpan ng pamumutla. Hawak niya ang litrato nilang pamilya, noong sanggol pa si Kian. Si Eduardo, naka-uniforme karga ang bata. Eduardo, bulong niya. Sana matapos na ang misyon mo. Sana maabutan mo ang anak natin. Ayokong makita siyang masaktan ulit. Tumunog ang radyo sa kapitbahay. News flash. Isang malawakang operasyon laban sa sindikato ng droga ang isinagawa ng militar sa Mindanao kaninang madaling araw. Matagumpay na nabuwag ang kuta ng mga rebelde. Ang leader ng operasyon na tinaguyang Eagle ay kasalukuyang pabalik na sa Maynila. Napahawak si Aurora sa dibdib. The Eagle. Alam niya ang code namin na yon. Buhay ka.
Napaluha si Aurora. Buhay ka, Eduardo. Pumalik sa Dominic. 4:0 ng hapon. Nagsisidati niyan na ang mga magulang, mga coaching, bulletproof, mga bodyguard na nakabarong mga media. Nakita ni Kian si Michael na bumaba sa isang puting nilanmosin kasama nito ang asawa nito si Congressman Villarreal, matabang lalaki, kalbo, at puno ng singsing ang mga daliri. Goniko, galingin mong mamaya, sigaw ni Michael habang inaayos ang bahay ng anak. Ipakita mo sa kanila kung sino ang hari ng school na to. Lumingon si Michael at nakita si Kian na nakadungaw sa bintana ng classroom. Pinarapan niya ito at nagtawanan sila ng asawa niya. Kawawang bata. Pinig ni Kian na sabi ng congressman, sana hindi na lang sumipot ang nanay niya para hindi na mapahiya lalo. Umalik si Kian sa kanyang upuan. Ang dibdib niya ay parang tambol sa bilisang tibok. Anin, isap. Ang start. Tumingin siya sa orasan, sa dingding. 4:35. Wala siyang cellphone. Wala siyang balita. Isa lang siya sa gitna ng mga labo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manong Guarnyong masungit na gwardya sa gayet. Ang Teresa, awag nito. May naghahanap po kay Kian sa gete. Nanay daw. Napanisi si Mrs. Teresa. Papasukin mo sa likod padaanin sa service entrance, baka madumihan ng red carpet. Tumingin. Si Kian sa guro niya ng masama. Oh, Mr. Ujes, sabi ni Mrs. Teresa. Andyan na pala ang chilling squad mo. Sana nagdala siya ng mamalit na damit. Baka kasi mabasa siya ulit mamaya. Nagtawanan ang mga kaklase ni Kian. Si Nico ay gumawa pa ng gesture na parang nagdubuhos ng tubig. Tumayo si Kian. Pinayos niya ang kanyang uniform. Pinahid niya ang pawis sa noo. Uli niyo na ang tawa, sabi niya sa sarili. Lumabas siya para salubungin ang kanyang ina. Ang laban ay magsisimula na at sa gabing ito sa family legacy night, malalaman ng lahat kung ano ang tunay na legacy. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi ang katotohanan. 6:40 gabi ang Dominic Auditorium ay puno na. Ang ilaw ay nakakasilaw. May spot kahit na umiikot. May usok tray eyes, effects sa stage at ang sound system ay dumadagundong sa lakas ng orchestral music. Nasa front row ang mga viet. Si Michael at Congressman Villarreal ay nakaupo sa gitna kumikinang sa dami ng alahas. Tatabi nila si Principal Ramon. Napanay ang Yuko at Niti sa bawat galaw ng congressman. Nasa pinakadulong row sa sulok na madilim. Nakaupo si Aurora. Iyakap niya ang kanyang lumang handbag. Tahimik siya nakamasid. Walang bumati sa kanya. Walang alok ng tubig para siyang multo sa piging ng mga buhay. Good evening, ladies and gentlemen. Pati ng host sa mikropono. Welcome to the Family Legacy Night, Pakpakan. Hiyawan, nagsimula ang parada ng kayabangan. Unang umakyat si Nico, kasama ang daddy niya. Ang pamilya Villarreal ay nagtalo ng 5 shopping mall na yung taon. Sigaw ng may abot si congressman ng isang check na malaki props na may nakasulat na 50 piso. Donation. Naghiyawan ang mga tao. Si Mrs. Teresa na nasa gilid ng stage ay pumapalakpak
hanggang mamula ang palad. Sumunod si Sofia. Ang mami niya ay donate ng aircon. Sumunod si Leon. Ang daddy niya ay nagbigay ng sculpture galing Italy. Ang bawat bata ay umaakyat. Nang may confidence, hawak ang kamay ng kanilang magulang. Pinagmamalaki ang yaman nila. Si Kian ay nasa backstage. Siya ang huli. Isa lang siya. Walang humahawak sa kamay niya. Kanan langong pulong ni Mrs. Teresa na dumaan sa likod niya. Amoy expensive perfume. Ito na hinaluan ng pawis. Wala pa rin ang general mo. Sayang naman. Ready ka na bang mapahiya? Hindi sumagot si Kian. Nakatingin lang siya sa exit door sa likod ng auditorium. Sarado. Last but not the least, sigaw ng mataralar. Ang tono niya ay biglang naging matamlay, parang tinatamad. Mula sa grade 4 Kian Ujes. Walang pumalakpak. May ilang umubo. May nagbulungan. Naglakad si Kian papunta sa gitna ng stage. Ang spotlight ay tumama sa kanya. Sa liwanag nito, kita ang luma niyang sapatos at ang uniforming medyo maluwag sa kanya. Inanap ng mata niya si Aurora sa dilim. Nakita niya ang nanay niya na tumayo ng kaunti at kumawi na. Kian, sabi ni Mrs. Teresa sa mikropono, umaakyat din sa stage na sanang special guest mo ang tatay mong general. Inabutan niya ng mikropono si Kian na nasa biyahe po. Sagot ni Kian. Nanginginig ang boses niya sa kaba. Papunta na po siya. Tumawa ang audience. Isang tawa na parang alon na humampas kay Kian. Papunta sa sarkastikong tanong ni Mrs. Teresa, umarap siya sa audience. Ladies and gentlemen, ito po ang sinasabi ko. Minsan ng mga bata, dahil sa sobrang insecurity gumagawa ng kwento. Si Kian po ay anak ng isang tindera, at walang nakakakilala sa tatay niya. Hindi totoo yan. Sigaw niyan sa mic. General ang tatay ko. Si General Eduardo Tujes. Ama na. Sigaw ni Mrs. Teresa. Inagaw niya ang mic kay Kian. Ang boses ng guro ay umalingaw sa buong auditorium. Tama na ang kasinungalingan, Kian. Walang maniniwala sa dito. Tignan mo ang sarili mo. Tignan mo ang nanay mo sa likod. Kayo ba ang itsura ng pamilya ng general? Nakakahiya kayo. Malod. Sorry ka, utos ni Mrs. Teresa. Inawakan niya ang balikat ni Kian ng mahigpit. Mag-sorry ka sa congressman. Sorry ka kay Nico. Sabihin mong sinungaling ka. Ayoko. Matigas na sagot ni Kian. Hindi ako sorry. Sa totoo, dahil sa galit at hiya na binibigyan siya ng bata ng problema, sa harap ng mga bday na wala sa sarili si Mrs. Teresa. Paak. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Kian. Natigilan ng buong auditorium. Pati ang musika ay pinatay ng sagulat. Ang tunog ng sangpal ay eko. Apahawak si Kian sa pisngi niya. Mahapi, mainit. Is Teresa, sigaw ni Aurora mula sa likod. Tumakbo siya, pababa ng pero hinarang siya ng 2 security guard. Itawan niyo ang anak ko. Huwag niyong saktan ang anak ko. Ilabaas niyo ang babaeng yan. Sigaw ni Michael. Mula sa front row. Iskandalosa. Umarap si Mrs.
Teresa, kay Kian na nakatitig sa kanya ng masama. Dahil sa ginawa mo, bulong ni Mrs. Teresa habang inaayos ang buhok niya. Expelled ka na. Ngayon din lumayas ka sa stage ko. Tinulak niya si Kian. Muntik nang matumba ang bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kian na parang gumuho ang mundo. Natalo siya. Wala ang papa niya. Sinaktan siya at ngayon kinakalagkat ang nanay niya palabas ng guard. Iyuko na sana si Kianalis ng biglang limlit. May tunog na nanggagaling sa labas. Hindi koetsi, hindi kulog. Tunog ng elesi, tunog ng copper. At kasunod nito ang malakas na kalabog ng mga pinto ng auditorium na sabay na bumukas. Tuwag. Umasok ang hangin at kasabay ng hangin, pumasok ang mga anino. Ang mga gwardya na humahawak kay Aurora ay nabitawan siya sa gula. Lahat ay napatingin sa pinto. Ang ilaw mula sa labas ay gumawa ng silhawit. Ang mga lalaking may hawak na mahahabang baril. Hindi security guards, sundalo. At sa gitna nila may isang lalaking naglalakad. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang buhos ay kumakalansing sa sahig. Si Kia, na hawak pa rin ang namumulang pisngi, ay napatingin. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ngumiti siya. Pa. Bulong niya. Ang auditorium ay naging kasing tahimik ng sementeryo. Ang mga social light na kanina ay nagbubulungan ay napanganganga. Ang mga baso ng wine ay nabitawan. Si Congressman Bilara na kanina ay nakataas ang paa ay biglang napaupo ng tuwid, namumutla, na parang nakakita ng multo. Mula sa pintuan nag-marcha papasok ang 6 na sundalo ng Special Forces. Full battle gear, itin na uniforme bulletproof dust, at mga high-tech rifles na nakasukbit sa dibdib. Hindi sila nakatutok sa mga tao, pero ang presensya pa lang nila ay sapat na para pigilin ang hinina ng lahat. Sa gitna nila naglalakad si General Eduardo Pudis. Iba siya sa tatay na nakikita ni Kian sa bahay na shirt lang at nagluluto ng itlog. Ngayon, suot niya ang kanyang full dress blue uniform. Ang kanyang dibdib ay puno ng mga medalya at laso, mga parangal mula sa digmaan sa Mindanao, mga misyon sa ibang bansa at mga serbisyo sa bayan. Sa kanyang balik, kumikinang ang 4 na bituin. Pilak. Maliwanag. 4 na bituin, ang pinakamataas na ranggo. Naglakad siya sa gitna ng aisle. Ang red carpet na nilatag para sa mga mayayaman ay tinapakan ng kanyang combat boots. Dinaan niya si Aurora na nakatayo pa rin sa gitna gulo. Gulo ang buhok at basa pa ng luha ang pisngi. Tumigil si Eduardo. Tumingin siya sa asawa. Walang salita. Hinawakan lang niya ang kamay ni Aurora. Hinalikan ito at inakbayan. Isinama niya ito sa paglalakad papunta sa stage. Ang mga guard ng school na kanina ay nagtutulak kay Aurora ay napapaatras, nanininig ang tuhod halos naihis sa takot. Nang tignan sila ng mga sundalo ng general, umakyat si Eduardo sa stage. Si Mrs. Teresa ay nanigas. Ang kamay niyang sumangpal kay Kian ay nakabitin pa rin sa era. Naninginig ng husto na parang may Parkinson's. Ang mukha niya ay nawala ng dugo. Good General. Pulong ni Mrs. Teresa. Ang boses niya ay naging piit ng daga. Hindi siya pinansin ni Eduardo. Nilampasan niya ang guro na parang hangin lang ito.
Tumiretso siya kay Kian. Nakita niya ang pisngi ng anak, pula. May bakas ng mga daliri. Namamaga. Pumaba ang tingin ni Eduardo. Nakita niya ang luma at maruming sapatos ng anak. Ang uniforming gusot. Dahil sa pagtutulak. Lumuhod ang general. Sa harap ng dang tao, sa harap ng mga kamera. Lumuhod ang chief of staff ng Armed Forces para magpantay sila ng anak niyang 10 taong gulang. Soldier, tawag ni Eduardo. Malumanay ang boses, pero rinig ng mga nasa unahan dahil sa katahimikan. Sir ba? Sagot ni Kian, pinipigilan ng iyak. Sumaludo siya ng maayos, gaya ng turo ng ama. Pinalik ni Eduardo ang saludo. Pagkatapos dahan niyang hinawakan ang pisngi ni Kian na sinampal ni Mrs. Teresa. Masakit ba ang tanong niya? Kaya ko po, sir. Sagot ni Kian. Sabi niyo po ang sundalo, hindi umiiyak sa harap ng kalaban. Napangiti ng mapait si Eduardo. Niyakap niya ang anak. Mahigpit. Tapos na ang misyon, anak. Pulong ni Eduardo. Hindi ka na sundalo ngayon. Anak, nakita ulit. Pwede ka nang umiyak. At doon, bumigay si Kian. Umagulgol siya sa balikat ng ama. Ang iyak ng isang batang tiniis. Ang lahat, ang gutong. Ang hiya, ang sakit para lang maprotektahan ang sikreto ng pamilya. Tumayo si Eduardo Carga, ang anak, sa isang braso, habang nakaakbay sa asawa sa kabila. Umarap siya sa audience. Ang mukha ng general ay naging bato. Ang kanyang mata ay naging yelo. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Mrs. Teresa. Good ayadening, sabi ni Eduardo. Ang boses niya ay malalim authoritative at puno ng controlled rage. Ako si General Eduardo Uges. Ang ama ng batang sinabihan ninyong sinungaling. Asawa ng babaeng binuhusan ninyo ng tubig at tinapunan ng pera. Tumingin siya kay Congressman Villarreal. Congressman, good to see you. Halos malaglag si Congressman sa upuan. General sir, I did now. Wala akong alam na tumahimik ka, putol ni Eduardo. Hindi sumigaw pero sapat na para tumiko ang bibig ng politiko. Pagkatapos lumingon siya kay Mrs. Teresa na nasa gilid ng stage, mukhang hihimatay na. Tils, Teresa, banggit ni Eduardo sa pangalan nito na parang isang sumpa. Nakita ko ang ginawa mo. Sir, hindi po dinidisiplina ko lang. Nakita ko sa CCTV, puto ni Eduardo. Tinuro niya ang screen sa likod ng stage. Biglang iba ang display sa malaking screen. Mula sa logo ng gala, naging video feed ito. Ang video ng pagbuhos ni Michael ng tubig kay Aurora. Ang video ng pagtapak ni Nico sa kamay ni Kian. At ang pinakahuli, ang video ng pagsampal ni Mrs. Teresa kay Kian. Kanina lang. Naka-record lahat. High definition. Nagising audience. Nagbulungan. Grabe naman pala ang sama ng ugali. Nakuha na ng video. Kanina. Abang nasa labas ako. Patuloy ni Eduardo, may narinig akong tunog. Tunog ng kamay na dumapo sa mukha ng anak ko. Lumapit si Eduardo kay Mrs. Teresa. Ang guro ay umatas hanggang sa wala na siyang maatasan, kundi ang speaker. Sabi mo kanina. Maring sabi ni Eduardo, kapag dumating ako ang masusunod. Ama. Lumuhod si Mrs. Teresa. General,
Parang awa niyo na po. Hindi ko po alam. Kung alam ko lang po na anak niyo siya, hindi ko po gagawin. Iyon. Patawarin niyo po ako. Tumango si Eduardo. Kung alam mo lang na may kapangyarihan ako, rerespetuhin mo siya. Ganun ba? Pero dahil akala mo, mahirap siya, okay lang nasaktan mo, yumuko si Eduardo, para ibulong sa tinga ng guro ang hatol. Yan ang pagkakaiba natin, Maang. Ang sundalo pinoprotektahan, ang mahina. Ikaw, ina mo sila. Umarat si Eduardo sa kanyang aide. Lieutenant, kunin ang pangalan ng babaeng ito. Tawagan ng DepEd Secretary. Tawagan ng Board of Trustees ng paaralang ito. Gusto kong matanggalan siya ng lisensya effective immediately. Yes, sir. At lumingon si Eduardo kay Michael at sa asawa nito. Aking bitahan din ang National Bureau of Investigation. May gusto akong itanong kay Congressman tungkol sa pondo ng bayan na ginamit niya. Pambili ng Rolex, ang anak niya. Nagsigawan ng mga tao. Nagkaguro. Pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation mula sa likod. Si Mrs. Teresa ay napaupo sa sahig umiyak habang ang ligas sinapilit niyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Hawak ni Eduardo ang kamay ni Kian at Aurora. Tara na. Sabi niya sa pamilya niya. Masyadong madumi ang lugar na ito para sa atin. Nagakad sila pababa ng stage. Ang mga tao ay kusang humawi. Gumawa ng daan. Walang nagsalita. Ang tanging tunog ay ang buwas ng general at ang hikbi ng pagsisisi ng mga taong nangapi sa kanila. Abang naglalakad ang pamilya Hughes, palabas ng auditorium, ang mundo sa likod nila ay nagkakagulo. Para itong isang eksena sa pelikula kung saan ang bida ay naglalakad palayo habang ang background ay sumasabog. Pero sa halip na apoy ang sumasabog ay ang reputasyon at buhay ng mga mapagmataas. Si Michael, na kanina ay reyna ng gabi, ay ngayon ay hysterical na sumisigaw. Honey, do something. Sigaw niya sa asawa niya. Pero wala nang magawa si Congressman Villarreal. Ang mga ahente ng National Bureau of Investigation na kasama ng entourage ni General Hughes ay pinalibutan na si Sir. Kailangan niyo pong sumama sa amin para sa questioning. Sabi ng isang ahente. May warrant po kami kaublay sa illegal smuggling na tax. Pelasyon na konektado sa negosyo nyo. Warrant. Teka, kilala nyo ba kung sino ako? Pulaw ng congressman na mumula ang mukha at leeg. Kilala po namin kayo, sir. Sagot ng ahente ng kalmado. Kaya nga po kami nandito sa harap ng lahat ng media na inimbitan mismo ni Michael para puro yung galapinusasa ng congressman. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Click, click, click. Ang bawat litrato ay magiging headline bukas. Mami, iyak ni Nico. Hawak ang laylayan ng gown ng ina. Bakit nila inaaway si Daddy? Natulalas si Michael. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kaibigan niyang society na kanina ay kasismisan niya, ay lumalayo na humiiwas na madamay. Ang dala na dapat ay magpapatunay ng kapangyarihan nila ay naging entablado ng kanilang pagbagsak. Sa kabilang banda, si Mrs. Teresa ay nakatulala sa sahig ng stage. Nilapitan siya ni Principal Ramon. Ang principal na kanina ay sunuran sa mga mayayaman. Ay ngayon, ay takot na madamay sa galit ng general. Teresa,
Sabi ni Principal Ramon pawis na pawis. You are really a lawyer, sis. Pack your things na yun na. Pero sir, umagulgol si Teresa humawak sa paa ng principal. 20 years. 20 years. Na kung nagtuturo dito. Saan ako pupunta? Dapat inisip mo yan bago mo sinampal ang anak ng Chief of Staff. Pulyaw ni Principal Ramon. Tinabig ang kamay ng guro. Sinira mo ang pangalan ng Dominit. Naiwan si Mrs. Teresa na isa sa gitna ng stage. Ang spotlight ay nakatutok pa rin sa kanya. Pero hindi ito liwanag ng karangalan. Ito ay liwanag ng kahihiyan. Ang kanyang gold gown ay mukhang basahan ng ngayon. Samantala, sa labas ng auditorium, ang gabi ay tahimik at malamig. Ang ulan ay tumila na at ang buwan ay sumilip sa mga ula. Nakatayo si Kian sa tabi ng itim na humdi ng militar. Hawak pa rin siya ng kanyang ama. Pa, awag ni Kian. Tumingil si Eduardo sa anak. Inalis niya ang kanyang general's cap at isinuot ito sa ulo ni Kian. Ang sombrero ay malaki para sa bata. Tumatakip sa mata nito ng kaunti. Anong iniisip mo, anak? Tanong ni Eduardo. Tumingin si Kian sa gate ng school. Nakita niya ang mga kaklase niyang lumalabas. Sina Leo, Sophie at iba pa. Nakatitig sila kay Kian pero wala nang pamungutya sa mata nila. Akot po. Pagkamangha, oo. Respeto, marahil. Lumapit si Leo ang kaklaseng scholar na nag-alala kay Kian kahapon. Kian, sabi ni Leo, nahihiya. Ang galing ng tatay mo, totoo pala. Ngumiti si Kian. Inayos niya ang cap sa ulo niya. Sabi ko sa inyo sabi ni Kian. Lumingon si Kian sa kanyang tatay. Pa, pwede po bang may hilingin ako? Kahit ano, anak. Sagot ni Eduardo. Tinuro ni Kian ang kanyang mga kaklaseng scholars na nakatayo sa gilid. Mukhang gutom dahil hindi sila pinakain sa buffet kanina. Yung mga pagkain po sa loob, yung lemon cake. Sayang naman po kung itatapon. Pwede po bang pakainin sila, Leo? Natigilan si Eduardo. Tumingin siya kay Aurora. Naluluha ang ina sa kabutihan ng anak. Kahit sinaktan siya ng mundong. Ito, ang puso ni Kian ay nanatiling bukas. Lieutenant, tawag ni Eduardo. Sir, sabihin sa Catherine. Ang lahat ng pagkain ay para sa mga scholars at mga staff ng school. Yung mga guards, janitors, at maintenance. Siguraduhin makakakain silang lahat, yayon din. Yes, sir. Nagyawan ang mga scholars. Tumakbo sila, palapit kay Kian, nagpapasalamat. Salamat, Kian. Ang bait mo talaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kian na kabilang siya hindi dahil sa ramon ng tatay niya, kundi dahil sa ginawa niya. Habang pinapanood sila ni Aurora, niyakap siya ni Eduardo mula sa likod. Patawarin mo ako, Aurora. Pulong ni Eduardo. Dahil sa trabaho ko, nalagay kayo sa ganito. Kung alam ko lang na ganito ang dinaranas nyo. Hinawakan ni Aurora ang kamay ng asawa sa balikat niya. Apos na, mahal. Ang mahalaga, nandito ka na. At nakita ng anak natin na tinupad mo ang pangako mo. Bumalik si Kian sa kanila. Ang mukha niya ay maaliwalas na. Wala na ang bigat. Uwi na tayo pa, Nay. Sabi ni Kian. Gusto ko na.
po ng luto ni nanay. Mas masarap pa po yun sa pagkain nila sa loob. Nagtawanan sila. Sumakay sila sa hang. Umandar ang makina. Habang papalayo ang sasakyan, tumingin si Kian sa bintana. Nakita niya ang Dominic Academy na lumiliit sa paningin. Ang paaralang minsan ay naging kulungan at impyerno para sa kanya. Ngayon, isa na lang itong gusali. Sa likod ng kanyang rearview mirror, iniwan niya doon ang sakit. Iniwan niya ang galit. Ang dala niya, pauwi, ay angkap ng kanyang ama sa kanyang ulo. At ang katotohanang hindi na kailan matitinad. Si Kian, Uges, ay anak ng isang agila. At ang agila ay hindi yumuyuko sa mga ahas. Lumipas ang isang buwan. Ang balita tungkol sa nangyari sa Dominic Academy ay kumalat sa buong bansa. Viral ang video ng pagsampal ni Mrs. Teresa at ang pagdating ni General Hughes. Ang hashtag na Justice for Loan at Not Bullying ay trending ng ilang linggo. Dahil sa insidente, nagkaroon ng malawakang imbestigasyon ng Department of Education sa mga exclusive schools. Natanggalan ng lisensya si Mrs. at kasalukuyang humaharap sa kasong child abuse. Si Machal at ang asawa niyang congressman ay nasa gitna ng kasong korupsyon at plunder at ang kanilang mga ari-arian ay frozen. Ang Dominic naman ay nasa ilalim ng bagong management matapos resign ng buong board of trustees sa HIA. Pero malayo sa gulo ng Maynila, sa isang tahimik na probinsya sa Batangas, iba ang simoy ng hangin. Isang simpleng bahay na may malawak na bakuran, ang bagong tahanan ng pamilya. Hughes. Hindi ito mansyon, pero maluwag maaliwalas, at puno ng mangga at santol. Walang high census, walang security guards na masusungit. Linggo ng umaga, nasa hard si Aurora, nagdidilig ng mga orchids. Iba na ang itsura niya. Wala na ang kupas na duster. Suot niya ay isang preskong linen dress. Ang mukha niya ay maaliwalas. Wala na ang itim sa ilalim ng mata. At ang nangiti niya ay umaabot na. Akaban na sa mata. Isang bola ang lumipad. Nasalo ito ni Eduardo. Shorts at sando lang ang general. Wala ang uniforme, wala ang mga medalya. Isa lang siyang tatay na nakikipaglaro ng basketball sa anak niya sa kanilang homemade cart sa bakuran. Ang hina naman ng pasa mo, Sir Biro ni Kian tumatawa. Aba, hinahamon mo ang commanding general. Ganti ni Eduardo. Sabay dribble at shoot. Suresh, pasok. Tumigil sila para magpahinga. Umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga kung saan naghanda si Aurora ng merienda, turon at malamig na kalamansi juice. Pansabi ni Kian habang kumakain ng turon. Bakit po dito tayo lumipat? Pwede naman po tayo sa Forbes Park o sa Dasaba. Mayaman naman po pala tayo. Pinunasan ni Eduardo ang pawis sa noon ng anak. Tumingin siya sa paligid sa mga puno, sa tahimik na kalsada sa mga kapitbahay na simpleng bumabati ng magandang umaga. Anak, simula ni Eduardo. Ang yaman hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa mahal ng village. Nakita mo naman sa Dominic ba ang dami nilang pera, pero masaya ba sila? Mababait ba sila? Umiling si Kian. Naalala niya si Nico na laging takot sa daddy niya. Naalala niya si Michael na laging galit. Dito pagtuloy ni Eduardo. Tahimik.
Totoo ang mga tao. At higit sa lahat, kasama natin ang isa't isa ng walang nagpapanggap. Hinawakan ni Aurora ang kamay ni Kian. At saka ayaw ko na ng aircon na school, anak. Mas gusto ko yung school mo ngayon. Simple lang, pero tinuturuan kang maging tao. Nag-transfer si Kian sa isang local private school sa bayan. Walang galanay, walang payabangan ng kotse. Ang mga kaklase niya ay anak ng magsasaka, mangingisda, at teachers. At sa unang pagkakataon, marami siyang kaibigan. Tunay na kaibigan. Oo nga po, itinikian. Yung best friend ko po ngayon, si Jos, anak ng panadero. Ang sarap ng baon niyang pandesal. At hindi niya tinatapakan ng kamay ko. Nagtawanan silang tatlo. Iglang may bumusina sa labas. Isang delivery dan. Delivery po para kay Kian Hudis. Tumakbo si Kian sa gete. Isang malaking kahon ang iniabot sa kanya. Pinuksan niya ito. Sa loob, may isang liham at isang bagong teleskop. Ang liham ay galing kay Leo, ang dati niyang kaklas. Tuminig. Dear Kian, salamat sa lahat. Dahil sa ginawa mo at ng daddy mo, nagbago ang school namin. Wala na si Mrs. Teresa. May bago kaming principal at bawal na ang bullying. Pati mga scholars, hindi na hiwalay ang upuan sa sitin. Ito regalo namin sa ng mga scholars. Sabi mo, gusto mong maging sundalo tulad ng daddy mo o kaya astronaut? Gamitin mo to para makita mo ang mangain. Ingat ka palagi, Leo, and the boys. Nabaluha si Kian. Niyakap niya ang telescope. Lumapit si Eduardo sa likod niya. Ano yan, anak? Galing po sa mga kaibigan ko pa, sagot ni Kian. Pinapakita ang sulat. Sabi nila, nagbago na daw ang Dominic. Tinapik ni Eduardo ang balikat ng anak. Dahil yan sa tapang mo. Hindi dahil sa akin, kundi dahil hindi ka sumuko sa katotohanan. Yes, son. Hindi ko na po gustong maging henal paglaki ko. Nagulat si Eduardo. Alaga. Akala ko pangarap mo, iyon. Tumingin si Kian sa kanyang tatay tapos sa kanyang nanay na nakangiti sa kanila. Gusto ko pong maging tulad niyo. Sabi ni Kian, hindi dahil sa star sa balikat, kundi dahil kayo yung taong dumadating kapag kailangan yung taong nagtatanggol. Gusto ko pong maging protektor. Mumiti si Eduardo. Isang nangiti ng ama na sobrang proud. Mas magaling ka na sa akin, anak. Sabi ni Eduardo. Kasi ako, kailangan ko pa ng baril at tangkay para matakot sila. Ikaw, katotohanan lang ang dala mo, pero pinabagsak mo silang lahat. Pinuhat ni Eduardo si Kian at pinatong sa balikat niya. Tara, nakain na tayo ng tanghalian. Nagluto ang nanay mo ng sinigang. Yay! Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang tawanan nila ay umalingaw-ngaw sa hardin. Ang bagyo ay lumipas na. Ang putik sa uniforme ay nalabhan na. Ang sugat sa puso ay nagilom na. At si Kian Udes, hindi na siya ang batang nakayuko sa sulok. Siya ay nakatayo na. Nang tuwid nakatingin sa langit handa nang abutin ang sarili niyang mga bituin.